Hello po mga teacher. So, upload ko lang po ito for reference purposes po. Ano po. So, marami pong nag-ask sa akin kung saan ko po kinuha yung mga topics ko na ginawa ng PowerPoint presentation. So, ang naging reference ko mga mama and sir, syempre yung ating three-term na budget of work. Okay. So, alam ko naman na may aware ako na may mga school na ang ina-adapt nila is yung sa curriculum guide arrangement ng learning competencies. Pero mostly sa mga public talaga is ang sinunod natin is yung budget of work. Pero marami pa rin mga budget of work yung parang kakaiba or iba yung mga versions. So, tingnan natin yung date ng ating budget of work. So, meron po sa akin nag-send. Kasi bakit daw yung kanilang grade 9 is iba po yung content ng kanilang grade 9 term 2. Okay, so ang term 2 po nila is what do you call this? Ito yung term 2 nila. It's about, ayan po, DNA replication. Pero ang last date ng kanilang budget of work is April 8 pa. Okay, so ito yung April 8. So, outdated. So, ang reference ko naman po is yung budget of work na April 17. Ito po ay doon sa DepEd portal ko na download. Okay na may date na April 17. And according to this budget of work, ang ating week 1 sa second term, ito po ang second term natin, is about geologic time scale po. Or yung ating fossils rather, scale, proportion, and quantity structure of the earth and geologic time. So, tingnan po natin kung yung ating budget of work is updated. Okay, kasi ang ginamit ko po is yung pinaka-latest, April 17, hindi yung April 8. Ito po kasi yung April 8. Ang dito is DNA replication. And sinasabi nila na yung ating mga geologic timescale kasama sa term 1, which is supposedly ang haba nun pag sinama mo. Kasi dapat supposedly ang masasama lang sa term 1 is yung ating continental drift theory and plate boundaries. Yung sunod na earth science topic, dapat pang term 2 na yon. Kasi medyo mahaba ang geologic timescale at hindi rin matatapos po sa term 1. Kaya tingnan po natin yung ating date, latest. Ano po? Sa grade 7 naman po, ito po yung mga topics ko na nagawan sa grade 9. Okay, aking ano lang. Fossils and dating of rocks, geologic, earth internal structure, comets, meteor, asteroids, space technology, about biodiversity. Okay, so yan po, para malinaw po. Sa grade 7, open din po natin yung bao ng grade 7. Ang dami ko lang puti yung mga kung ano-anong mga na-download. So, hanapin ko lang yung G7 bao ko na na-download ko. Where is it? This one. Okay, so, ayan po. Sa G7 naman po, April 8, yung pinaka-latest. Hindi po na bago. Pero ito naman kasi dati na. Ang second term, cell reproduction, then mitosis and meiosis. Sa grade 8, tingnan natin yung grade 8 kung nabago ba. Tapos nambaw ng grade 8, this one. Buksan natin. Ang second term po ng grade 8, April, ang last updated din po nito ay April 8. Okay, second term po ay elements and compounds, tama? Okay, and then, yung grade 10 po is, excuse me, where is it? Ito po yung grade 10, ecosystems carrying capacity. Ito naman ay nag-update ng April 10. Para check na natin. Okay, April 10 po ito. Update. Last updated. So, ano po yung ginagamit niyo, Ma'am Nabaw? Itong grade 9 na April 8 or yung grade 9 na bao na updated ay April 17? Pero ako ang ginagamit po namin dito is yung April 17, second term. Hindi po itong April 8. Hindi po itong April 8 na update. Kasi mas ginamit po namin yung kung alin yung mas updated. Yun lang para po clear po tayo sa topics. Okay, ito po yung topic sa G7, cell division hanggang graphical motion. Then grade 8 elements and earth's crust. Science 9, fossils and biotic yung last. Science 10 naman ay limiting factors and carrying capacity then renewable energy. Yun po.
Okay, hopefully is nalinawan. Maikling update lang po ito. Thank you so much para hindi rin na po ako mag-reply ng paulit-ulit dun sa mga nag-a-ask. Thank you so much. For now lang naman po sa grade 9 pa lang ako nakaka-encounter ng medyo kakaiba. Thank you so much.